So yun, good day, hello mga idol. So welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong Sanyo CRT TV. So yan, Sanyo CRT TV. So ang problema na to mga idol, no power, no. So ang problema na to, no power. So shorted yung kanyang edge out. So ano na ba yung mga ginawa nating action? So wala pa tayong ginawa mga idol, no. Nagda-direct to the point tayo sa mismong sira kapag hindi tayo nagba-vlog. Kaya ito pa lang yung nagagalaw natin. Wala pa tayong mga hininang dyan, so stock pa rin yung mga hinang natin. So tignan natin kung magbabasar, kung tutunog. Pakinggan nyo na lang kahit wag nyo na tignan yung tester. Ito yung positive sa kabila, sa gitna yung negative. Yan o, tumunog o. Kahit baligtarin natin, tutunog. Ibig sabihin shorted talaga tong edge out natin, no. Bale yung i-share natin mga idol ay yung kanyang second trouble. So ang second trouble na to, mataas yung kanyang B+. So paano ba natin i-trace kung saan ba nanggagaling, bakit mataas yung kanyang B+? Gaya ng ibang TV mga idol, kapag tulad ng sa Samsung, kapag mataas ang B+ ay nag-change value yung 120k na resistor, no. So ano ba trabaho ng 120k resistor? Diba galing nakakonect yun sa B+? Kapag nag-change value yon, so maraming turn, mataas yung resistance niya, mas magda-drop yung supply galing B+. So ang mangyayari diyan mga idol, akala ng primary ay kulang pa yung supply, no, kasi hahabulin niya yung supply na required doon para pupunuan niya yung supply. Kunwari lang to mga idol, kunwari 120 ang B+ natin, tapos may dadaan ng resistor. Pagtawid nun dapat mga idol, kunwari 6 volts yung dapat na supply doon, dahil high resistance nga yung resistor na tinawiran, magiging 3 volts na lang yung supply. So ang iisipin ng primary mo, kulang pa yung supply kasi hindi pa nare-reach yung 6 volts na supply. Parang ganun siya. So kunwari lang yun. So ang gagawin niya, magdadagdag pa siya ng supply, kaya tumataas yung secondary para ma-reach niya yung 6 volts. Hindi niya alam, change value na pala yung resistor na dinaanan nun. So ganito rin to mga idol, no, kapag may mababang supply, iisipin ng primary na kulang pa yung supply natin sa secondary, kaya tumataas. So check natin mga idol kung ilan yung B+ na to, no. So saksak natin, naka-on na yung TV. Doon tayo magbo-voltage check sa may 160 volts na capacitor sa mga beginners. Alam ko marami pa rin sa atin na nahihirapan, lalo na yung mga beginners. Pag ganyan mataas ang B+, magpo-focus tayo sa feedback section. So ito yun mga idol. So yung optocoupler na to, yung trimmer, yan, yung part na to, yung kanyang feedback, no. Diyan nakakonect yung secondary at primary natin. Wait lang. So pasensya na mga idol, at may parcel tayong dumating yung mga piyesa natin. So balik tayo, saan ba tayo naputol? Sa feedback. So yung feedback, ayan yung magsasabi na kung kulang na or sakto yung supply na secondary. So tingnan natin mga idol yung B+ na to kung ilan. So doon tayo sa 160 volts na capacitor. Tutok na agad natin kasi para mabunot agad natin, no? So saksak natin 175, 188. So umaabot siya 188 mga idol, no. So sobrang taas niyan, masisibak talaga ang edge out mo. So take note para sa mga newbie, kapag shorted your edge out, bago nyo palitan, check nyo muna yung B+. So gaya ng ginagawa natin sa mga ibang video natin, kapag shorted ang edge out, double check muna tayo sa B+ bago tayo magpalit ng panibagong edge out. Kasi kung papalitan nyo lang agad yan, nakita nyo nga sira ang edge out nyo, pinalitan nyo agad, masisibak lang ulit yun, no? Sobrang taas ng B+ natin. So ituturo ko na yung sekreto na tong Sanyo na to. So hindi dito yung problema sa mga resistor ng feedback, no. Ang problema niyan mga idol, yung supply. So pansinin natin, kung nandito ang problema sa pinaka B+ nya, kung mapapansin nyo ito, gamit tayo ng panturo. Kung mapapansin nyo yan, ito yung B+, diba? May nakakonect dyan na resistor. Tapos papuntang transistor, papuntang trimmer. Kapag dyan ang problema mga idol, nag-change value to, lahat ng supply sa secondary ay mataas. Ito,
ano tayo ngayon, check natin ngayon yung lahat ng supply ng secondary. Ngayon sukatan natin mga idol lahat ng supply sa secondary, no. Unahin natin yung B plus ulit para makita nyo. So maabot siya ng 195 pa. Binunot na natin, bunot agad mga idol kapag ano, para wala nang madamay. So 195 ang supply ng B plus, so kanina 188 lang, no. So sunod natin yung vertical mga idol, kung ilan. So 31. So sa tingin ko tataas pa yun, no? Binubunot ko lang kasi agad eh. So 31 yung supply sa vertical. So binubunot ko lang kasi agad. So supply ng jungle mga idol, 12 volts dapat yan. So 8, 9. So 9 volts. So mababa yung supply ng jungle. Ito yung 12 volts. So paano ba naka-apekto to sa ating feedback? Itong ano na to, gaya nga ng sabi ko, kung dito yung problema, itong resistor na to, lahat ng supply sa secondary mataas. So dahil ito mataas, pagdating sa supply ng jungle mababa. So kaya malabo na nandito yung problema, no. So dahil naka-apekto to mga idol, naka-connect dyan yung kanyang optocoupler sa 12 volts. So, tetrace natin yung linya na to Itong linya na to, pag sinundan natin, papunta yan dito. So, ito, may resistor yan dito na R690. Papunta yan. Ito, may maliit na circuit dito sa gilid. Kung susundan mo yan, papunta yan dito mga idol sa dito ba? So, i-trace natin gamit yung tester. Buzzer test tayo para makita natin yung kadugtong. Yan, pakinggan nyo na lang. Simula dito pupunta siya dito. Yan, tumunog. Simula dito papunta siya, saan ba yun? Ito, dito mga idol sa jumper. Yan, pupunta siya dito sa jumper na to. Yung jumper na yan, ito, papunta yan doon sa kanyang optocoupler. Yan, tumunog. Kaya apektado talaga ang feedback kapag mababa ang supply na to. Gets nyo ba? Diba 8 volts pa lang yung supply kanina? So mataas na ang B plus, no, kasi mababa ang supply. Iisipin ng secondary mo kulang yung supply kaya tinataas niya. Lalo na dahil may dadaanan siyang resistor dito. So pero dito pa lang sa input ng resistor, papasok pa lang ng resistor ay mababa na. Pero kapag dito bumaba, kunyari dito sakto yung supply 12 volts, pero pag dito bumaba, ibig sabihin change value yung resistor mo. Pero dito pa lang papasok ng resistor ang problema, bumagsak na yung supply, no. Kaya iniisip ng regulator or yung primary mo ay mababa yung supply ng secondary kaya tinataas niya. Ang nangyayari, nadadamay si B plus at si vertical natin, tumataas din kasi hinahabol niya yung 12 volts na supply niya kasi yung ilaw na to mahina, ibig sabihin kasi nakakonect nga dyan yung optocoupler natin, no, dito. Ang nangyayari, parang mahina yung ilaw niya. So may ilaw to sa loob, no, tapos photo sensor. Basta kung i-search nyo na lang kung anong trabaho na tong optocoupler. So yan mga idol, so bakit ba mababa? So palitan natin muna yung capacitor, no. So kadalasan naman dyan yung capacitor lang yung problema. So tignan natin, ito siya, ito. Kung mapapansin nyo, ito yung 12 volts natin, may capacitor yan dyan, ito. So palitan natin yan kung nagno-normal ba yung B plus. So ito mga idol, natanggal na natin yung capacitor. So hindi naman siya bloated, hindi naman leak yung kanyang paa. So ayaw mag-focus yan, maganda naman appearance niya. Parang hindi siya sira. Pero testa rin natin, 1000 UF 25 volts.
Kaya mag-focus. So yan, 1000 UF, 25 volts. Try natin testerin kung ilan ba yung, kung ilang microfarad na lang siya. So 400 na lang siya mga idol, 300 na lang at bumababa rin na. So mababa na talaga siya, no. So palitan natin, actual replace, kahit hindi pa siya, kahit good pa yung appearance niya, no, pero alam natin yung loob, sira na. So yan, ito yung dahilan kaya nasira yung edge out natin. So palitan mo, hanapan ko muna mga idol. So ito mga idol, nakakita na tayo. So bago natin ikabit to, tingnan muna natin yung kanyang microfarad kung kaya pa ba tumagal. Kasi kung mababa na rin, kasi bunot lang to sa board mga idol, kung mababa na rin baka magkaroon tayo ng back job. Tingnan lang natin. Wait lang, bumibitaw yung tester eh. Yan o, 932 pa siya, no. So 45. So good pa to, good na good. So ito ay sira na talaga. So palitan natin mga idol. So yan mga idol, nakabit na natin. So try natin mga idol kung nagna-normal na yung supply. Lagay lang natin ulit siya sa voltage, check tayo ulit kung normal na ba yung 1 bago tayo magpalit ng edge out. Tignan natin yung B+ kung bumababa siya. 195 kanina. Oo, mataas pa rin. Tignan natin yung 12 volts. So 8 volts pa rin, 9 volts na siya. Tingnan natin yung vertical. Tumaas na ng kaunti, tapos bumaba konti yung B+, pero mataas pa rin mga idol. Bumaba lang siya ng kaunti. So yung 153. So kanina 195, tapos ngayon 153 siya. So ngayon tingnan natin to. Mukhang may problema yung papuntang jungle na to mga idol. Trace natin yung line. Ito hang natin to mga idol. Jumper. So tingnan natin. Dito siya papunta eh, 'di ba? Ito. Dito siya papunta, tapos may nakapaganon. Jumper 226. So try natin to tanggalin mga idol. So yan, hinang natin yung jumper 226. Tignan natin kung magna-normal yung B+. You know, 130 na siya, oh. So good na siya mga idol. Mataas pa rin yung B+ niya kapag nakakabit itong hinang natin. So na-check ko na lahat na nandito. Good naman. Ibig sabihin yung jungle na talaga may problema, or yung mismong chopper transformer na, yung chopper transformer, yung 12 volts niya, baka mababa na yung current or yung ampere, kaya nagda-drop to. Or yung mismong jungle, kasi wala na ibang pupuntahan tong supply na to kundi papunta na ng jungle. Papunta na siya dito kahit yung dalawa may transistor na dinaanan. So tignan natin mga idol kapag hindi nakakabit tong jumper na 226. So yan, 12 volts siya. Tapos pag sa B+, 131 sa B+. So ikabit natin to mga idol. Lagay lang natin ulit siya sa board. Yan.
Tingnan natin, magda-drop yan mga idol. Yan, naging 9 volts na lang siya. Tapos yung B plus tataas 180. Kasi nakakonect dyan sa 12 volts natin yung optocoupler natin. So yung B plus natin nakahang. Ayan o. Para safe yung edge out. So may naisip akong paraan para mag-stable tong 12 volts dito. So gagamitan natin siya ng bagong power supply. So pero hindi ito pan-testing ko lang. Or mag-iikot tayo ng panibagong winding dito sa chopper transformer kaso wala nang space. Yan o, sagaran hindi na kasya yung wire na ikakabit natin. Kaya sa isip ko dito na lang sa flyback. Ang problema lang sa unang bukas mataas yung B plus, kapag nag-oscillate na saka lang magno-normal dahil hindi pa naman to nag-oscillate agad kapag walang command yung jungle. So siyempre yung pagpasok pa lang ng B plus natin 180, saka lang mag 130 kapag naggumana na yung flyback. So kasi doon pa lang papasok yung 12 volts dito ko siya i-connect din doon din sa dati. Yan. So try ko muna mga idol, mag-iikot na lang muna tayo dito, pero para masukat natin, so gamitan muna natin siya ng 12 volts power supply. Ihiwalay muna natin yung supply na to para gumana yung flyback, kasi wala yan output kapag nakapatay yung system. So kailangan muna natin buhayin yan para maglabas ng voltahe ang flyback, ang secondary nun, tapos para masukat natin bago natin siya i-tap, bago natin to tanggalin. So yun mga idol, gawin ko muna. So ito na, nagawa na natin siya ng pansamantalang power supply. So wire lang muna, tapos saksak natin yung TV mga idol. Mamaya na natin isasaksak yung power supply natin. Tignan muna natin yung supply. So yan, may 9 volts siya, no? Binalik ko na rin pala yung jumper dito. So may 9 volts. So mataas ang B plus niyan kapag ganyan, no? Yan, 184. So try natin siya isaksak ito. Yung ating power supply na 12 volts. Yan. Tingnan natin yung 12 volts. Dito tayo mag-test. Yan, 12 pa rin siya, oh. Hindi siya nag-drop nung may 12 volts tayong power supply. So ang B plus niya normal kapag ganyan, 131. So normal ang B plus niya kapag ganyan. So ibig sabihin baka yung chopper transformer mababa na yung current, no? Kaya hindi niya ma-maintain yung 12 volts kapag may load. Pero ito hindi man lang nag-drop. Ibig sabihin baka ayos yung jungle natin. Tingnan natin mga idol, may isa pa akong napansin dito. Wala tong supply pala sa hindi natin na-check. Sa audio, ito yung audio. Hindi naman siya shorted. Chinek ko kanina, hindi naman siya shorted. So iniisip ko baka talaga may problema yung chopper, no? Kasi wala rin tong AC dito na input. Yan, 3.2. So dito wala. So try natin muna kung may sound to. Pa-oscillate muna natin siya. Tapos para malaman natin kung lalabas yung 12 volts dito. Ay, yung 10 volts. Nasa 10 volts lang to pagkakaalam ko eh. So try natin mga idol. Ikabit muna natin yung B plus natin. So cut ko muna yung video. So yan na mga idol, nakabit na natin yung B plus. So unahin natin palabasin si 12 volts. Baka biglang mag-loss ito, mag-high B plus siya, masira yung edge out natin. Palabasin muna natin si 12 volts bago natin isaksak si... Yan, may 12 volts na. Bago natin isaksak yung TV. So kung mag-oscillate na siya. So yan, nag-oscillate na. Check natin yung B plus. So 131 pa rin. Check natin yung 12 volts. Yan, 12 volts pa rin yung vertical. Check na rin natin. So yan, may 23 volts. Yung audio. So ang audio wala talaga, oh. Kahit nag-oscillate na. Tignan natin yung picture kung gagana. So yan, oh. May blue screen na siya. So may mancha lang siya sa gilid kasi wala pa tayong resistor. Hindi pa nakakabit yung degaussing natin. So yan, normal siya, no? So ikutan ko siya ng 12 volts doon na para sa 12 volts. Tapos kukonek ko na lang siya dito. Para pag oscillate ng flyback, magno-normal yung 12 volts. So ganun na lang ang gagawin ko dyan mga idol. Wala na ibang paraan. Mukhang may tama yung chopper transformer. Tapos isa pang ikot ako dito para naman sa audio.
So yan na lang mga idol, kasi wala rin supply audio pala. So hindi ko na check kanina. So mga 10 volts to. So hindi naman shorted yung audio niya, no. So bunutin na natin mga idol. Hindi naman shorted yung audio niya. So gawin ko muna mga idol. So bali ito yung gagawin natin mga idol. Ito yung galing sa Sharp, coil ng Sharp. So dodoblehin natin para medyo makapal. So 3 turn muna, try natin sa 3 turn or 4 turn, tapos sukatin natin yung supply nun. So yan na mga idol, nakapag-ikot na tayo. So testing natin muna yung 12 volts kung nandito na. So yan, nandiyan na yung 12 volts. So safe na natin, isasaksak tong TV. So tignan natin kung ilang volts na to. So yun, taas pala, 24 volts. So mukhang 2 turn lang siguro ang gagawin natin mga idol. So ito na mga idol, nagbawas tayo ng 2 ikot kasi 4 turn pala yung nagawa natin, no. So 2 turn lang ang kailangan natin, 5.5 yung isang isang turn sinukat ko kanina. Sasaksak natin. Ito yung 12 volts. Inuna natin sinaksak yung 12 volts na to para safe yung ating edge out, para normal yung B+. So yan, testing natin to, 12 volts. Yan, may 12.4 na siya, no. So itatap natin yan dito mamaya. So tignan natin ang mangyayari. So ito ay yan, may raster siya, no. So tignan natin mangyayari mga idol. Itap natin. So yan na mga idol, nakabit na natin. So tinanggal na natin yung adapter na tutulong. So ang flyback na tutulong dito. So try natin kung magna-normal, no. Doon na tayo sa B+ magsusukat, no, wag sa 12 volts kasi baka mag-drop pa rin. Hinihintay natin yung 12 volts, yung pala mataas na yung B+. So sa B+ tayo mag-check, magte-test point kasi kapag normal yan diyan, normal na rin tong 12 volts. Eh kapag ito ang hinintay nating tumaas, malay mo 8 volts pa rin yung output niya. So mataas na pala ang B+, hindi natin matutukan. So dito tayo sa B+. Kapag lumampas ng 131, so bunutin agad natin yung saksakan. So saksak natin, wala na tayong adapter na 12 volts. So yun, normal 131. So hindi naman siya tumaas. So ibig sabihin yung 12 volts natin dito is 12 volts pa rin, yan 11.3. So bababa lang ng kaunti. Tingnan natin kung bumababa pa siya. So yan, hanggang dyan lang siya, no. So tingnan natin yung B+. So 130. Yung vertical kung normal 24, so 23 volts. Yung audio natin talaga wala, yan, no. Ay meron siyang 1.1. So sa tingin ko may tama yung chopper transformer nito kasi wala tayong audio supply, so wala tong sound kapag nilagyan natin ng antena. So chinek ko yung circuit ng audio ay hindi naman shorted. So malamang kahit mag-hang natin to para malaman natin, i-hang natin tong jumper na 642 papuntang audio yan mga idol. Ito papuntang IC. Tignan natin kung lalabas yung supply. Kapag lumabas, sira yung IC. So yan mga idol, nakahang na yung isang paa. Check lang natin kung nakahang talaga. Yan, nakahang na siya. So try natin sukatan. So pero B+ ulit sukatan natin muna para sure. Tingnan natin dito. So yan, walang 12 volts, no. Tingnan natin yung B+. Yan, may 131 na siya. Sukatan natin yung audio. So wala pa rin siyang audio kahit nakahang na yung susupplyan na to. Dito na siya papunta. Yan, wala namang ibang nakakonect dito sa linya na to, sa circuit na to, kundi itong jumper lang na to. So ibig sabihin yung supply talaga na to ang walang supply talaga yung AC. So iikutan ko na lang rin siya doon sa flyback natin ng 12 volts or 10 volts. Dalawang ikot lang rin. Tapos ko-connect natin dito sa diode na to. So itatanggalin ko na yung isang jumper dito.
papuntang chopper. Tapos dito na natin siya i-connect. So ganun na lang mangyayari mga idol. Kasi wala tayong wala na ibang paraan, no. Sa tingin ko yung chopper ang may tama, hindi yung jungle. Kasi dito wala rin, baka dumikit itong winding na to tapos yung winding ng 12 volts, kaya ito ay nag-drop, pati ito nadamay. So ito na ginawa natin, tapos na tayo mag-modified ng power supply. So ito yung ikot nya, 2 turn para sa audio, tapos 2 turn para sa jungle. So itong itim na capacitor papuntang jungle, tapos itong blue na capacitor papuntang audio. Yan, nakahang yung isang pyesa natin dito. Ito, hinang natin yung isang paa, tapos papunta na yan ng audio. So dito yan papunta mga idol. Ito yung pyesa na yun na nakahang, yung isang paa hinang natin, tapos diyan natin nilagay yung wire papuntang audio. So tignan natin kung may supply na yung audio, kasi kanina 'di ba nagsukat tayo, walang supply. So sa tingin ko sira talaga tong chopper transformer, no, kaya nagda-drop rin kapag may load na siyang IC jungle. Nagda-drop yung ating supply sa 12 volts, kaya ang nangyayari tumataas yung B+. So tignan natin mga idol, tutok natin yung tester para mabunot natin kung biglang tumaas. Saksak natin. Diyan may 131.4.3. So yan, tingnan natin yung 12 volts natin mga idol kung sakto lang. So 11.39. So obserbahan muna natin mga idol, no, kung normal na yung kanyang supply or baka tumataas pa rin. So i-burn test pa natin to, hindi pa to final. Kailangan pa natin i-testing to dahil modified supply lang tong ginawa natin. So ito ay yung audio nya, tignan natin yung audio. So kanina walang supply dito sa diode na to, so dito yan galing yung kaninang yung modified natin na inikutan natin sa flyback, ito yon. Tapos papuntang diode, so sa diode tayo magte-test. So yan, may 10 volts na siya, oh. So kanina wala tayong masukat dyan mga idol, no. Ibig sabihin open na tong circuit ng 10 volts nya. So hindi ko kasi na-tester kanina yung umpisa pa lang kung may supply to. So malamang baka nagdikit na yung dalawang supply na to, yung dalawang winding na to, kaya yung isa, yung 12 volts nagda-drop kapag may load. So mababa na yung ampere or yung current sa chopper transformer. Kaya nag-winding na lang tayo ng panibagong winding para sa 12 volts. So yan, hindi na siya nagda-drop, 11.3. So tignan natin yung B+ kung normal, 130.6. So normal pa rin mga idol, no. Tignan natin yung picture. Yan, no. So hindi pa nakakabit yung degaussing, no, kaya may mag-green yung itaas at mapula yung ilalim. Pero yung gitna ay okay naman yung kulay. Yan, no. So mukhang okay na siya mga idol, pero ito-testing muna natin to. So yan mga idol, kanina ko pa testing. So siguro mga 10 minutes na. So try natin hawakan yung coil. So kung umiinit. So wala naman mga idol. So mukhang okay naman yung convert natin. Ayan ang supply niya. So may sound na rin siya mga idol, no. Hindi naman umiinit yung coil. Ang problema lang na to, yung red ng tube. Pero okay naman yung kulay niya, sana. Yung red lang ang problema. May green at blue siya, eh. Wala lang siyang red. Mahina na yung red. Yan, oh. Malinaw naman yung blue at green. Tapos yung white malinaw naman, oh. Pero pagdating sa red kasi dapat ito, no, naging black. Try natin gamitan ng capacitor yung red ng tube. I-charge lang natin ito mga idol. Yun, gumana yung red, diba? Okay na yung kulay ng red natin mga idol. Kanina walang red, ginamitan natin siya ng pinagbabawal na technique.
So after 30 minutes na burn test mga idol, sukatan natin ulit yung kanyang B+ kung tumataas. So hanggang ngayon 130.5 pa rin, no? So normal pa rin yung B+ niya. So sa tingin ko okay na tong TV na to. At okay na rin yung kulay niya. So na-adjust na rin natin. So sinara ko na siya mga idol. Another testing tayo. Ay, naka-on na pala. Isa ka sa mga biktima, ito ang Yan. pinakamaliliit na biktima kung tutusin. May red na siya. Kasara na yan mga idol. May sound na rin. At hindi puro ingay. Komentaryong pinag-isipan at may basihan. Masayang usapan at masarap na kwentuhan. Mapa-showbiz man o sports. Para sa bawat kapatid. Para sa bawat... Yan, para maganda yung kulay mga idol, no? Kasi masyadong mapula. Para sa pamilya, which is normal naman. Kasi ikaw yung padre de Yan na, okay na siya. Buong araw. Saktong-sakto na yung kulay niya. White na dito, hindi na mag-green. Red na yung kulay. Unang news and public service channel sa buong bansa. Ayos. Kami ang 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.